Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo, ha, tungkol dito kay Morales. Gusto ko lang ano ito eh. Gusto ko talagang importante ito na mapag-usapan natin dahil ay nako. Sandali ito. Wait lang. Saan na ba yun? Dinownload ko yun eh. Bakit hindi ko makita? Ito sa part na to. Ayan. Maganda yung sinabi ni Jason sa kanina. Napaka-importante po nung kanyang sinabi na sa tingin ko, ito talaga ang naging problema dito. Para ayan. Wait lang. Pause yan. Bandang dulo yun eh. Maganda yung sagot dito ni Ka Jason eh. Oh, ito. Ganyan kaya ang itsura ko pag tumanda ako? Hari nawawag naman. Sumama banat bay. Pati mga kasama mo binabanatan mo. Eto. Ay, naku, nag-post yung TikTok. Ayun naglobat lang kaya ganun. O, ito. Pakinggi ha. Na magkakaroon ng posisyon ng mga to? Palagay ko hindi. Alam mo, Komisyon, si Bato kasi sobrang seryoso. O kaya, si Presidente yan, kung totoo bong. Which is yung PI, yung yung nag-inform. It could be possibility, ika nga. Oo, sabi nga dyan sa politika kasi, pagka ganyan mga political infighting, it's always pregnant with possibility. Sandali, Hanapan natin ha. Meron kasi sinabi dito eh. Ito. Saan na ba yung banda dito yun? Sorry naman, easy lang. Yung mga questioning ni Jinggoy has nothing to do with the PDLX anymore eh. Malinaw naman ang niya, sinisiraan niya yung sinasabi naman ng tao, hindi naman siya. Pangalawa, kung meron dapat isinight si Sir Mr. Senado na magkakaroon ng posisyon ng mga to? Palagay ko ito, pagputok niyan, iipitin naman natin kung sino yung kanyang Warpetch. Ito sinasabi nitong nasa YouTube. Ayan. Pakinggan nyo. Maganda to. Hoy, makinig na kayo. Hindi na ako magulo, promise. Hindi na magulo. Ito na. Putol-putol. Ngayon na ating kasama nanonood. So tama si Banat Bay na lahat ng ito ay to divert the real issue. So yung nag-inform kay Maharlika about PDLX, kasabwat nito. Just asking. Sa tingin nyo ba yung mga naglilik kay Maharlika na mga information kasabwat dito sa pag-divert ng totoong issue which is yung PI, yung charter change, yung economic provisions, sabi nitong nagtatanong itong taga-YouTube. Sa English ang tawag diyan, it is not far-fetched. No? Hindi malayo. Posible. Kasi may echo ba? Ano sinasabi niyo may echo? Anong echo? Wala namang echo Wala namang echo? Sasabi niyo may echo? Ginugulo niyo ako eh. Eto na nga, may nagsabi daw. Ito sinabi kasi, di tama pala si Banat Bay sa sinabi niya noon pa. Which is tama nga. Wala namang echo. Totoo naman kasi alam mo, ito tuloy nyo. Una, lahat ng mga galing sa inner sanctotum ng Malacanang nakukuha yung information. It cannot be done kung hindi galing sa loob ang nagbibigay. So pwedeng kilala din nila yan, ano? Oo. Kasi dalawa yan Parang yan. It could be, I just hope, I do not want to cast aspersion on
on Claire, no? Contreras. Pero it is possible that she's also being coy. Used. Yes, being used. Oh, she's also being used. Unwittingly, na ginagamit siya, boosting her ego as the blogger, no? Boosting her ego? Ang taas kasi ng ego mo eh. Alam mo, eto kasi sinasabi. Eto bali yung sisteng nangyayari. Sinabi ko naman paulit-ulit sa inyo to noon pa. Maraming nag-i-email, nanggugulo, may mga paen. Paen. Kaya nga nung una, sa totoo lang po, ibabasa ko dito nung una pa lang. Nung unang pumutok to, duda na ako. Kaya lang, syempre, no choice kami to discuss it dahil syempre, issue ng lipunan, tapos meron kaming SMN na yan. Pero sa totoo lang, nung time na yan, ayoko nang i-discuss yan. Alam ko masusunog eh. Kasi ang daming gumagawa niyan. Yung i-email sa'yo, may expose sa'yo. Tanga ka na lang kung sasakyan mo. Tanga ka na lang kung gullible ka. Sa madaling salita, huwag kang tatanga-tanga. Ragunatic, salamat. Huwag kang tatanga-tanga at naniniwala ka lang basta-basta na wala man lang ebidensyang ibinigay sa'yo. Porkit binigyan ka ng papel, gusto mo magbida-bida. Gusto mo nangunguna ka sa views. Gusto mo may content ka. Swak sa kwento mo. Sinasabi ko naman sa inyong walang madudulot na maganda yan. Kayo naman galit na galit kayo sa akin. Di ba galit na galit kayo sa akin? Ba't naman ikaw ganyan, Banat Bay? Magkampihan na lang kayo. Mga gago, hindi ako makikipagkampihan sa tanga. Naintindihan nyo? Pag walang ebidensya, katarantaduhan yan. Yan ang lagi niyong tatandaan, whether it serves my purpose or whether it serves my advocacy, as long as there is no evidence, isang fake news yan. I told you so ba, boss? Matagal ko na sinasabi sa inyo yan eh. Tapos, nakakalungkot, may iba pa mga DDS dyan na vlogger. Buti na lang, hindi ikaw, Master Judea. Sinakyan niyang issue na yan. Kita nyo ngayon, sinakyan nyo, sana man lang tinanong nyo, may ebidensya ka ba? Kasi kung hindi ka tanga, kung hindi ka tanga, at ang purpose mo lang for the views. Kung hindi ka tanga, sana bago mo, may binigay sa'yo. Asan ng nito, ebidensya nito? Sino gumawa nito? Ikaw. Bakit walang ganito? Bakit walang ganito? Sino source mo? Ayaw sa'yo sabihin. Sinong mo? Anong prueba mo? Para mapatunayan totoo yan. Ako. Gumamit naman kasi kayo ng utak minsan, hindi puro damdamin. Puro puso pinaiiral ninyo eh. Hindi ganyan dumiskarte. Tandaan ninyo. Doon lang tayo sa totoo. Hindi porket galit. Kasi tandaan ninyo, ang kalaban, gagamit yan ng bagay na pinakamahina sa'yo para matalo ka niya. Alam ng lahat na mahina dito kay chismosang to ay yung emosyonal niyang puso niya. Alam ng tao yan, alam ng kalaban niya na tatanga-tanga yan. Pinaiira lagi yung emosyon. Pag ikaw, taong pinaiiran mo lagi ang emosyon mo, paiikutin ka ng taong nasa paligid sa'yo. Paglalaruan niya yung emosyon mo. Paglalaruan niya yung ego mo. Gets nyo? Kasi alam ng tao, taas ng ego nito, yabang nito, feeling mo talaga ikaw na ang the vlogger. Gamitin namin yan against you. Kasi yung feeling mo na ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung pinakamerong content, gagamitin ngayon sa'yo yan. Papainan ka ng kung ano-ano. Ito, ipapain sa'yo. Tanga naman to eh. Wag nyo nang ganin yung banateros kasi yung banateros nag-iisip yan.
Wag nyo nang lokohin, wag nyo nang i-feed yung banateros. Bakit? Matalino yung banateros. Hindi nyo madaling maloko yan. Sa araw-araw ng email ko, pag chinek ninyo, ang dami dyan nagme-message kung ano-anong expose, kung ano-anong ganyan. Hindi ko kinakagat. Pag nakita ko na kagad, alam ko na kagad, tarantadon to. Lolokohin pa ako. Di na. Bakit ko? Alam nila ang banateros, hindi basta-basta ang gullible. Kaya itong luko-loka, ito. Bitter to sa atin, galit na galit to, masama loob nito kasi mas kinampihan natin si Thinking Pinoy kaysa sa kanya. So ito, ang ingay mo ha, ang taas ng ihi mong babae ka ha. O sige, papainan ka namin ngayon. O pinainan siya. Pagpain niya sa'yo, ikaw naman, ako na ang the vlogger. Ako na ang pinakamatapang. Ulul! Matapang, hindi ka nga pupunta dito. Pinaharap ka sa Senado, via Zoom, ayaw mo pa. Pupunta ka lang sa embassy. Kami nga dito, kung ano-ano ng kaso hinarap namin eh. Ikaw, nga. Tapang-tapangan dyan. Tigilan mo nga kami sa katarantaduhan mo. Kung marami kang naloloko, wag kami. Wag ako. Kilala ko ang karakas mo, Brad. Ay sis. Yan ang totoo, kilala ko ang karakas ko. Kilala ko kung paano ka gumawa ng fake news. Alam ko. Bakit? Ilang beses mo akong pinake news eh. Ilang beses mo akong pinake news through chap-chap. Ang hilig mong chumap-chap so that you would win views. For the views ka. Yan ang totoo. For the views ka. Gusto mo, kasi alam mo, ang views, nakukuha yan sa hate. True hate. So gagawin mo, magagalit ka sa vlogger, babanatan mo ko, nakakuha ka ng views, chinap-chap mo yung message natin, lahat ginawa mo, ngayon, pinainan ka, kinagat mo. Isa lang napatunayan nun, tanga ka. Tapos, kawawa ngayon, etong tao na ipinahamak mo, abang ikaw kumukuya ko sa Amerika, kumikita ng views. Yan ang totoo. Habang ikaw kumita ka sa views through YouTube, yung taong ginamit mo kulong. Tapos sasabihin mo, ikaw makabayan? Tapos magtatago ka sa likod ng presidente mo dyan sa Amerika? Nung pinatawag ka para harapin ng Senado, sabi mo, paalam kay Biden. Gag. Munti ka ko na masabi, Diego Latigo, buti na lang hindi ko nasabing gaga talaga. Alam mo, Diego Latigo, pigilan mo ako sabihin yun, ha? Ayoko sabihin yung gaga eh. Ayoko talaga. Pigilan mo ako, ha? Hindi ko talaga sasabihin yun. Tapos alam mo, gusto niya talaga making makabayad. Isa lang naman ang gawin niya eh. Ilabas niya yung video. O yung sinasabi niyang video, ilabas niya. Diba? Ilabas niya yung video tapos na usapan. Bakit bibitinin mo pa? Kawawa yung tao nakakulong. Itataya pa daw. Ano ayaw mo sabihin? Yung Lady Gaga. Ang problema, ito na nga eh. Ito. Ganito lang mga kababayan, lalo na yung mga panatiko niyan, yung luka-luka na yan. Makinig kayo sa akin. Ha? Para lang yan, yung pumunta ng sabong, nagdala ng bibe. Namatay na yung cellphone ko, na isa. Bukas na bukas, bibili rin ako ng iPhone. Hindi, totoo yan. Di ba? Nakakairita eh. Kasi, alam mo yung nanggagamit ka ng tao, pwede mo namang ilabas, tapos ngayon, wala kang gagawin, pwede ka namang gawin,
Pwede mo na mailabas yung video para tapos na. Yan ang problema. Alam mo, ang problema hindi kasi doon sa vlogger lang eh. Alam mo kung anong problema talaga? Ang problema dyan, kayo. Kayong mga panatiko na naniniwala dyan. Kayo, natatanga-tanga, nuod pa rin kayo ng nuod na kahit puro fake news ang pinalalabas, puro chismis. Doon naman tayo sa totoo. Kita nyo, alam nyo kung sino nasisira? Eto whether you like it or not, because of this, yung mga sanang kahit papaano kaalyado pa natin sa Senado, natanggal pa sa posisyon. Alam nyo kahit papaano, eto walang biro to, kahit papaano, matino pa si Subiri. At least si Subiri hindi nadidiktahan. Grace May Gara, salamat po. Pero because gusto mo lang ng views, minadali mo to kay Morales, araw-araw mong in-interview, pinahiya mo, ginulo mo, tapos eto ngayon, nakakulong, natanggal yung Senate President na pumapayag kay Bato na i-hearing. Paano kung bukas, kamakalawa, tanggalin na si Bato bilang chairman ng committee na yan at natigil na yung PDEA, hearing na yan. Kasi nga, naniwala ka lang Basta ka lang naniwala na hindi mo man lang pinrepair. Alam mo, parang ganito lang yan Para kang silibayan. Nakalala nyo si Libayan anong sinabi ng korte tungkol doon sa issue niya doon sa Comelec? Sinabi ng korte na tapos na yung parang time para na mag-complain ka tungkol kay Tulfo. Yung parang kang nagpunta ng korte unprepared. Ganyan ang ginawa mo kay Morales. In-expose mo lang siya na hindi ka preparado. Kasi nga, for the views ka. Yun ang totoo. For the views ka. Sabi nito isa, pagalit-galit pa, iyak-iyak yan. Kayo naman sana, next time, maniwala na kayo pag sinabi ng Banateros. O kung gusto niyo, mag-research pa rin kayo. Pero kita nyo naman ilang beses na po ako tumama, di ba? Ilang beses ko na po sinabi sa inyo. Noong panahon na nagalit kayo sa akin dahil inaaway ko si TP, dahil binurgal ko yung karakas niya, kayo naman talagang bilib na bilib kayo kay TP. Talagang hindi, matalino yan si TP. O ito naman ngayon, mga sagot pa ng mga panatiko dyan, hindi, magpapakamatay nga yan para sa bayan. Pupunta lang na Senado, ayaw gawin, nagtago sa likod ng presidente niya. Tapos magpapakamatay para sa bayan. Banat-bay, relax ka lang, babae kalaban mo, alam mo naman, gagamitin na naman yung gender card nila. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo Ipupusta ko sa inyo 100%. Dalawa lang yan. It's either for selfish reason kaya yan nagpuputak ng ganyan. Kaya kahit ano na lang, basta may makuha siyang chismis para masiraan lang tong gobyerno nito gagawin niya. Number 1, yun. Or pangalawa, talagang Trojan horse siya. Talagang sinabihan siya, kunwari antay ka muna. Tapos maglabas ka ng ika-counter propaganda natin ang lahat ng propaganda ng mga Duterte. Ika-counter propaganda natin. Sino ba una naglabas na adik si Marcos? Di ba si Duterte? Ano sumunod? Eto na, sinalsal na nitong babae na to para marindi yung tao. Eto na, may mga peke nang lumalabas. So ang dating ngayon sa tao, tingnan mo tingnan nyo to. Makinig kayo, makinig! Eto, gamitin nyo yung tenga nyo. Ngayon, pag naglabas pa tayo ng tungkol dyan, ano sa tingin ninyo ang magiging reaction ng mga taong nasa labas? Hindi taong DDS Hindi yung mga DDS. Kasi yung mga DDS, kumbinsido na yan. Hindi mo na kailangan i-convince yan. Pero yung mga taong nasa labas, ano kaya mararamdaman? Pag naglabas pa tayo ng something tungkol dito kay Marcos, sasabihin nila, another Morales na naman yan. Wala na yan, di totoo yan. Kalukuhan na yan, tita nyo. O ito yung sinasabi nyong pruweba na adik si Marcos. Wala naman
Puro pala kaso. Puro pa kasinungalingan yung ginawa. Pirma niya, nakalimutan niya. Ito at, alam mo, merong may punto si Estrada doon, nahuli siya doon eh. Nahuli siya doon, sabi niya, umuo ka na dito kanina. Diba, pinacheck sa kanya yung papel eh, chinik yung papel. Oo nga. Okay, bigay sa'yo. O bakit sabi mo dito wala kang kaso? Hindi ako yung nag-check niyan. Umuo ka na kasi hindi ikaw ang nag-check. Tingnan mo. Tapos, alam mo, eto pasensya ka na Morales, alam ko nagpasalamat ka sa Banateros, pero ang tagal mo na palang ganyan. Ang tagal mo na palang ginagawa yan. Pasensya ka na, pero nawala yung sa TikTok. Oo nga, naglobat yung cellphone ko. Bibili ako bukas na bukas din. Oh, eto na naman si Johnny Daniels, oh. Troll Farm. Alam niyo na kung saan galing yan. Yung mga nagtatanggol dyan, eto, itaga nyo ito, i-record nyo itong video na to. Ibabalik ko sa inyo to, mga after how many months or years. Ibabalik ko sa inyo to. Basta ko na yan, amoy na amoy ko na si Morales simula pa lang eh. Noong unang na-interview namin yan, sabi ko, merong ano. Pero nung sumunod-sunod na, sabi ko, iba na to. Iba na to. Hindi ganyan ang mag-e-expose. Hindi ganyan. Maniwala kayo sa akin. Meron akong ikilala dyan. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Babae, mahilig din niya mag-expose. Taga dito sa Pilipinas. Tumakbo pa nga yan eh. Tapos alam nyo ba, ang daming kaso niyan? Na nangalumbat nung panahon. Naku, ayoko na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita. Pero na naupo yan sa posisyon, ang daming kunulimbat niyan. Ayoko na lang magsalita. Tuloy, Jason sa. Naku, napakaganda. Siya, sa kanya, maaaring hindi niya alam yun. Maaaring hindi niya alam na pinasasakay siya. Kasi ang ganda niya sarap niya eh. Sabi niya, hindi niya alam yan na pinasasakay siya. Anong tawag mo doon? Tanga. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, vlogger ka, di mo alam kung pinasasakay ka? Ano ba namang klaseng vlogger yan? Parang balita lang yan eh. Nagbabalita ka sa tao, hindi mo alam na na peke pala yung mga lumapit sa'yo. Hindi mo ba lang naisip yun? Ano to? Kumbaga, parang ikaw yung laging una sa balita eh, ano? Bida ka eh. Oo. Bida-bida ka eh. Pero maaaring hindi niya alam na ginagamit din siya unwittingly. O sige, i-feed natin si Maharlika ng ganito. Pagputok niyan, ipitin naman natin kung sino yung kanyang kakampihan. Tandaan nyo, veterano to si Jay ha. Etong si Jay, veteranong media yan. Alam niyang may mga ganyang pain sa media. Yung papainan. Ano yan, di common sense na, hindi ko alam bakit tanga eh. Hindi ko talaga alam kung bakit tanga eh. Common sense na po yan, napapainan ka ng mga maling balita. Maling mga news. Para pag kinagat mo, ilalaglag ka sa dulo. Para mawala yung credibility mo. Alam na mga veteranong mga broadcaster yan eh. Kasi alam mo, kung sa mga politiko, ang kanilang pinangahawakan ay yung kanilang pangalan sa mga lunsod nila, ang mga broadcaster, ang pinangahawakan niyan, yung credibility niyan. Sa mga vlogger, sana yan ang unahin ninyo. Yang unahin ninyo yung credibility. Huwag niyong unahin yung views. Kasi yung views, o sige, pumutok ka ng isang beses, maka-milyon ka. Sabihin mo na, maka-milyon ka na views. Pero isang beses ka lang masunog, sira ang karir mo. Forever ka ng katulad ni Bobong Lipunan. Yun ang totoo. O, tama si Bobong Lipunan. Isang mali lang niya. Pagbintangan niya ang Banateros na bayaran. Sino sinunod niya?
Sino ang nagsuhol sa kanyang banatang kami? Hello? Sino ang nagbigay sa kanya ng mga chap-chap message para ipanglaban sa akin? Tapos, nung binanata namin siya, nilaglag naman siya nung nagbigay sa kanya. Iniwan siya sa ere. Ano ngayon? Anyari sa kanya? O di yung kanyang planong mambudol, yung plano niya mambudol, yung kanyang budol project, wala nang kakagat doon. Di ba paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, credibility is important in vlogging. Wag na wag kayong magpapabudol. Kayong mga vloggers, ang hilig nyo kasing alam yung para kayong mga scammer, alam yung mga scammer? Yung one time, big time. Yan ang mga gusto ng mga vlogger, one time, big time, nakita, trending, one time, big time. O kumita ka nga na one time, big time, pero ginago mo naman ng lahat ng mga kasamahan mo kasi scammer ka eh. O, ano nangyari? O, hindi ka na makaulit. Diyan ka na lang. So, ako, I would like to believe. Kasi kung may maniwala pa dyan, ang tanga nyo. Parang ganito yung kwento ko kanina eh. May ale, pumunta sa sabungan, may daladalang bibe. Ipanlalaban niya yung bibe doon sa sabong. Ha? Ang kalaban, Texas. Oh. Eto, bibi ko, tatalunin yan Texas mo. Kasi itong bibi ko, may kapangyarihan to eh. O ikaw naman, tanga ka. Sabungero ka. Uy, pare, may kapangyarihan daw yung bibi niya. Tutok, laki ng tukano no, yung bibi. Pag tinuka niya yung Texas, kakainin ng ulo niyan. Oh, may kapangyarihan daw yun, sabi nung ale. Ikaw naman, tanga ka rin. Doon tayo bumoto. Doon tayo tumaya, doon sa bibi. O, tumaya ka sa bibi. O, ano ginawa? Natuka nga nung bibi yung Texas, pero may kutsilyo yung Texas na ganun siya. Patay yung bibi. Sino dapat sisihin? Yung babaeng nagdala ng bibi o ikaw na tangang pumusta sa bibi? No, tanungin ko kayo mga luka-luka syndrome diyan. Sinong tanga? Naglabas ng peking chismis o kayong naniwala do sa peking chismis? Hindi, tanungin ko kayo. Naniwala kayo sa mga mali-maling balita, chismis, kung ano-ano? Sino mas tanga? Pero huwag kayong mag-alala. May pagkakataon pa, pwede kayong bumalik. Welcome kayo sa Banateros. Dito, natural lang ang magkamali. Huwag lang araw-araw tanga, ha? Diba, usapan naman nyo kung araw-arawin yung pagiging tanga nyo. Okay lang yung mga 2 beses. Pangatlo, wag naman na. Tama na yung nabudol kayo, no? Nabudol kayo ngayon. Balik na kayo sa Banateros, okay? Huwag kayong mag-alala. Tatanggapin ko kayo, yayakapin ko kayo. Na si Maharlika is tama yung ginagawa niya. Pero yun na nga, ako, naging announcer din ako, sometimes nagagamit tayo ng hindi natin alam. Tapos pag nalaman natin, mabubwisit tayo. It's always a possibility, ika nga. Oo, sabi nga dyan sa politika kasi, pagka ganyan mga political infighting, it's always pregnant with possibilities. Kaya tinatawag niyan, you should be worried, lalo na kayo, no? Nasa political commentaries kayo. You should be, kailangan mapagmasid kayo, mapanimbang kayo. Because sa politika, katakot-takot ang masturbation. Yung salsal, no? Kung tawagin sa wikang nakilar. Na pagka ikaw ay nalingat, pwede kang palusutan. Diba? Ayun, naku po, last na message na lang. Alam mo, kaya ito, sinasabi ko sa inyo, kami mga Banateros, lagi kami nagtatanungan. Kasi, hindi
dapat, di ba sabi nga, kahit to sa Biblia sinabi yan daig ng, nakalimutan ko nasang verse to pero laging nasa utak ko yan daig ng taong maraming counsel, ibig sabihin maraming nagtuturo yung taong matalino. Bakit to kanyo? Kasi importante yan. Minsan kasi may mga bagay na sa tingin mo tama ka kasi nga ego. Alam mo yung ego? Ganyan ang demonyo Ang demonyo, hindi ka naman yan sasabihin na mali yung ginagawa mo Hindi niya sasabihin yun. Sasabihin niya sa'yo, uy, galing mo. Ayos ka konti na lang. Talagang ikaw na. Kaganyanin ka niya, lolokohin ka. Ikaw naman, mayabang. So feeling mo, ikaw na ang pinakamagaling. So feeling mo, aanuhin mo na, hindi na ako makikinig sa iba. Ako na kasi pinakamagaling Ako na pinakamaraming viewers. Huwag ganun. Kaya nga kahit kami po, nila Coach Oli, nila Boss Dada, nagtatanong kami sa isa't isa, nagtatanong pa kami sa iba pang mga hindi nga vlogger mga broadcaster na matitikas, tinatanong talaga namin, ano ba sa tingin niyo to? Ano ba ang basa niyo dito? Hindi kami yung parang nagpupurihan sa isa't isa, uy, ang galing mo naman. Hindi, sa totoo lang, si Boss Dada at si Coach Oli, kunwari lang pinupuri ako niyan. Sa live nila, pero pagka nagkakita-kita kami niyan, naku po, maniwala kayo. yung ano namin sa isa't isa, yung usap namin sa isa't isa, talagang tinitimbang namin kung tama ba to, tama ba ito. Hindi kami yung nagbubulahan na okay yan, tama yan. Okay yan. Hindi ganun. Talagang ano kami, bakit sa tingin mo ganito to? Kikwento namin, ito, yan, ito. Tapos may mga tatanungin kaming ibang tao. May iba kami mga vlogger, mga broadcaster, mga nasa media tatanungin, ano sa tingin nyo dito? Mga abogado. Yun ang aayon namin. Tapos saka kami magkukonclude. Sa totoo lang, walang yabangan sa amin na ako si Banat Bay, ako ang pinakamagaling. Hindi! Hindi totoo yan! Katarantaduhan yan. May kanyang gift kasi ang bawat isa May gift itong tao na to, malakas yung discernment niya, ito malakas yung logic niya pagdating sa ganito, kaya nga kami minsan pag nag-uusap, sasabihin ko sa kanila, uy, ang galing nyo ang ganda nung argumento nyo dito, okay to kasi ganito talaga Alam mo yun, ganun dapat. Hindi yung soloista ka na, hindi ako na pinakamagaling. Walang tatalo sa akin. Ako lang talaga ang bayani. Ako lang ang makabayan, kayong lahat hindi. Tapos nung tinawag, nagtago kay Biden. Yun ang problema Ang tapang Diba? The next performance will start momentarily.